magandang umaga po sa inyo lahat at patuloy po tayo na magpuri at magpasalamat sa Diyos ngayong linggo. Amen. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shout His name over us. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. In the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. It is our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shout His name over us. Praise goes up, the wind comes down. Our praise goes up, the wind comes down. Our praise goes up, the wind comes down. Our praise goes up, the wind comes down. We shout your praise, we celebrate. You are moving and stirring. You are reigning on our praise. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over us.
sovereign hand will be my guide. Faith me fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours.
tapat, Lord, sa bawat isa, Lord. Patuloy, Lord, na Ikaw, Lord, ay tinataas namin, Lord. Patuloy, Lord, na wino-worship, Lord. Patuloy, Lord, na pinasasalamatan, Lord, sa araw-araw, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan niyo, Lord. At pagmamahal, Lord, na patuloy, Lord, na pinaparamdam niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord. Patuloy namin, Lord, na Ikaw ang papapurihan, Lord, sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. May the grace and peace of our Lord Jesus be with us. Amen. So sabi po ng Psalms 31 verse 14, "But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands." Amen. So tunay na kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon na dahil siya ay ating Diyos at ang ating oras ay hawak ng Lord. Amen? So, kaya sa umagang ito, patuloy na i-welcome natin ang Banal na Espiritu upang patuloy tayong pangunahan sa ating mga mapag-uusapan today. Let's open our hearts, let's open our mind, let's open our spirit to receive yung portion na gusto nais na ibigay ng Diyos para sa atin. Amen. So, past week po na napag-aralan natin, 'di ba, yung God encounter. So, may mga requirements para ma-meet natin ang Diyos, Tinuro ni Pastora Susan na talagang sa pag-approach natin sa Panginoon, meron tayong dapat na sinusunod na requirements or standard. Amen. So, there are people na dramatic yung experience nila, para yung face-to-face encounter nila sa Diyos. Diba? Tulad nila Abraham, ni Moises, ni Gideon, ni Jacob. Diba? Talagang si Jacob, he wrestled with God pa nga eh. They have face-to-face encounter with God. Even sa New Testament, yung mga disciple ng ating Panginoon, si Paul, yung in his way to Damascus, mababasa po natin yan sa Acts 9. Maging si Elder Jams, naturo sa atin na yung na-restore na yung original plan ng Lord sa atin through the death of our Lord Jesus Christ. Amen? At ngayon nga, sineselebrate yung resurrection, diba, ng ating Panginoon. Yan. So, may magandang resulta po yung encounter natin sa Diyos, diba? Kasi, pag nagkaroon tayo ng encounter sa Lord, diba, nakikita natin yung kalagayan natin. Kaya, we repent, diba? Tulad na nangyari kay Peter, diba? At isa pa, nagkakaroon ng new direction yung buhay natin, natatransform yung buhay natin. Subalit, may mga pagkakataon na hindi natin ma-encounter si Lord kasi may mga hindrances, may mga sagabal sa buhay natin, kaya hindi natin talaga ma-experience ang Lord. At sabi ko nga, dramatic man or hindi dramatic yung encounter natin sa Panginoon,
pero dapat yung resulta nito is change life. Amen? So, ang resulta ng ating encounter sa Lord is change life. Kaya, sabi dito, the evidence of true encounter with God is a change life. So, last Sunday din, tinuro ni Pastora Susan sa atin yung inner healing, di ba? Na andon na yung plano ng Lord talaga para sa tao at yung kanyang intention is nung nilikha tayo ay perfect tayo. Diba? Perfect. Doon na lang pumasok yung sin, doon pumasok nung pumasok yung sin sa tao, doon na nag-start yung sickness, diba? Kaya, pero salamat sa Panginoong Jesus, no, diba? Dahil sa ginawa niya doon sa cross, tayo ay binigyan niya ng kagalingan. Amen? So, sa lahat ng mga pagbabago na nangyari sa buhay natin, sa lahat ng na-receive natin na kagalingan, amen? So, we receive healing, amen? We believe in that. Ano naman yung sunod natin gagawin? What's next? Kasi sabi dito, God does not want only the church to be strong, but be ready to be used by God in our sphere of influence or marketplace. Diba? Hindi lang gusto ni Lord na mabalik tayo sa posisyon natin bilang anak niya. Hindi lang gusto ng Lord na mabago yung buhay natin nung nagkaroon tayo ng encounter sa Kanya. Hindi lang gusto ng Panginoon na ma-receive natin yung healing, makatanggap tayo ng healing. But ang gusto ng Lord, magamit niya rin tayo, diba, sa sphere of our influence or sa marketplace. Sabi dito, following Jesus is the beginning of our assignment. Yan. Sabi po ni Dr. Miles Monroe, the greatest failure in life is being successful in wrong assignment. Yan. So, tama naman, di ba? Kasi marami tayong ginagawa personal sa buhay natin, sa ministry natin, di ba? Marami tayong ginagawa. So, pero sabi ni Dr. Miles Monroe, pero kung yung ginagawa natin, kahit na successful po tayo, pero kung hindi yun yung binigay ng Lord na assignment natin, sabi niya dyan, greatest failure. Amen? So, kaya sa umagang pong ito, patuloy na buksan natin ang ating mga puso at isip, no? At let's pray. Let's ask the Holy Spirit na tulungan tayo, no? Na maunawaan, di ba? Kung ano yung itatalakayin natin today. Yes, thank you, Lord, Father God, sa umagang ito. We're so thankful, Lord, that this is your appointed time, Panginoon, upang katagpuin ka namin, O God. Pagpalain mo, Lord, ang aming pag-aaralan today. Open the scripture for us, Panginoon. Thank you for your Holy Spirit that teach us, Panginoon, kung ano yung dapat na maunawaan namin. And help us, Lord, na patuloy namin itong maintindihan upang maisabuhay po namin. Salamat, Lord God, sa pagkakataong ito na ibinigay mo at patuloy ko, Lord, na ibinibigay sa iyo ang oras na to, ang araw na to, at patuloy mo, Lord, na pagpalain ang bawat nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Lord God, have your way today, O Lord Jesus. Tunay nga, Lord, that apart from you, we can do nothing. Kaya, Lord, thank you for the power of your Holy Spirit that filled us today. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So sabi po ng Acts 1:8, but the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witnesses. You will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and every part of the world. So ito po yung pag-uusapan po natin. So yung unang puntos po is, what is the nature of our assignment? So sabi nga sa title natin, di ba? Be salt of the earth. So, let's define first yung nature of assignment. Sabi po dito, the phrase nature of assignment is correct and usable in written English. It is usually used to refer to the purpose or goal of an assignment. So, pag sinabi daw na nature of assignment, no, ano ba tinutukoy nito? Ano ba yung layunin ng assignment? Ano ba yung purpose ng assignment? Ano ba dapat yung ginagawa dun sa assignment? So, sabi naman, what is assignment? An assignment is a piece of academic work or task. It provides opportunity for student to learn, practice, and demonstrate
they have achieved the learning goals. It provides the evidence for the teacher that the student have achieved the goals. So, ibig sabihin, pag sinabing assignment, ito yung gawain na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na matuto, sabi kasi learn, magsanay, di ba? Mag-practice at sabi diyan, i-demonstrate. Paipakita natin, no, na gets talaga natin yung tinuturo, di ba? Yun yung layunin ng pag-aaral. Na makita na natutunan natin kung ano yung itinuturo. Sabi nga, 'di ba, ang essence ng pag-aaral ay para talaga matuto. Kaya nga tayo lagi tayong nag-aaral para matuto po tayo. Kaya sabi nga, kapag ginagawa daw natin yung assignment natin, ito daw yung nagbibigay ng ebidensya or nagpapakita, no, sa mga teacher natin na talagang natutunan natin yung kanyang ibinigay na assignment o yung binigay niyang lesson. So, 'di ba parang ganito, halimbawa, 'di ba, binigyan kayo ng sa mga estudyante, lahat naman tayo naging estudyante. Binigyan tayo ng assignment ng ating teacher na halimbawa, lalo na nung pandemic, 'di ba? Nagtuturo sila, then magpapagawa ng assignment, ipapa-video, no? Doon sa, halimbawa, ang naalala kong naging assignment na ni Zoe is nagpa-video na nagte-tennis, no? Mag-isa. Yan. So, doon sa video yun, hindi lang basta siya magte-tennis, diba? Pag pinanood ng kanyang teacher. Kundi, ang gagawin ng teacher para mag-gradean siya, kung natutunan niya yung mga tinuro, syempre, titignan niya yung galaw, yung position, di ba? So, ganun din po sa atin. Makita natin na merong itinalagang gawain ang Diyos na dapat na ginagawa natin. Di ba? Merong itinalagang gawain na dapat na ginagawa, no, ng mga taong tumanggap sa Diyos. Yan. Kasi noon, kahit po ako, ang thinking ko noon, lalo na nung bago kong tanggap sa Lord, na ang gawain o ang paglilingkod para lang sa mga pastors, para lang sa mga leaders. Pero dito sa pag-uusapan natin na yung nature ng ating assignment ay na merong itinalaga na gawain na dapat na ginagawa natin, no? Maging tayo ay member, leaders, no? Lalo na mga pastors, no? Merong ibinigay na gawain ang Lord na dapat natin ginagawa. So, sabi ko nga, di ba sa mga estudyante din, na kapag nagbigay ang teacher natin ng assignment, wala naman exempted, di ba? Kung 40 kayo sa klase, dapat 40 yung gagawa ng assignment, 40 yung magpapasa ng assignment, di ba? Yes, meron tayong choice na hindi gawin, pero may consequence yun. Kasi kapag ang teacher ay nagbigay ng assignment, we assume it's for everybody. Amen? Tama po? So, sabi po ng Matthew 5 verse 13, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its taste, it cannot made salty again. Salt is useless if it loses its salty taste. It will be thrown out where people will just walk on it." No, sabi dito, 'di ba, na tayo daw ay salt of the earth. At kapag yung salt na yun is nawala na, no, yung kanyang lasa, hindi na maibabalik. At kapag hindi mo na maibalik yung lasa ng asin, anong sabi dyan? It will thrown out. Itatapon na lang. So dito, Jesus identified His disciple as salt of the earth. So, kasi ang context po ng verse na to is yung sa chapter 5, nung nakita ng Panginoon Jesus na maraming sumusunod sa Kanya. So, ang ginawa ng Lord, pumalik siya dun sa bundok. Diba? Kaya, ang kausap niya dito, nung sinabi niyang, "You are the salt of the earth," yung kanyang mga disciples. Diba? Kaya, naisip ko nga bakit kaya salt? No? Ba't hindi ibang word? Bakit hindi na lang sugar? Bakit hindi soy sauce? Ba't hindi patis? Bakit hindi ibang condiments? Bakit anong meron sa salt? Bakit yun ang ginamit ng Lord, 'di ba? Sabi dito, what does it mean to be salt of the earth? Sabi po ni Dr. Miles Monroe, salt means in Aramaic word is elite or setting standard. So yan.
So kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na you are the salt of the earth. So sinasabi ng Lord sa kanila na kayo ang mag-set ng standard, 'di ba? So yun yung assignment natin. Yun yung nature ng assignment natin na kailangan bilang kanyang sumusunod sa Panginoong Jesus, sa mga nag-respond sa Panginoong Jesus, meron tayong siniset na standard. Yan. So, sabi nga ng elite means is a select group that is superior in terms and ability or qualities to the rest of group or society. Kaya tama po yung sinasabi na 1 Peter 2:9. Diba? Sabi ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people. Oh, diba? Sabi ni Dr. Miles Monroe, elite daw ang salitang salt. Elite. Sabi natin kanina, ang elite ay select group. So sabi niya ni Peter, 1 Peter 2:9, you are a chosen people. So select group, a royal priesthood, 'di ba? Royal superior, kaya 'di ba sa mga nasa king, 'di ba? Anong tawag niya? My highness, 'di ba? Your highness. So superior, a holy nation, God's special possession. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No, diba sabi niya, no? That you may declare the praises of Him who had called you out of darkness into a wonderful light. Kaya, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, kayo ang asin, you are the salt, kayo ang mag-set ng standard. Makita yung excellent spirit, diba? Dahil pinili ko kayo. So, yun yung sinasabi ng Lord. Yung superior, maging angat sa iba, no? Magkaroon ng distinction. Lagi natin naririnig yan kay Pastor Wilbert, yung distinction. Diba? Bakit tayo pinili ng Diyos para mag-set ng standard? No? So, ano yung nature ng assignment natin? Ano yung pinapagawa? Diba? Dinefine natin kanina, ano ibig sabihin ng nature of assignment na merong pinapagawa sa atin. So, ano yung kailangan nating gawin? Last week po yata, di ba? Kung nakapakinig po kayo ng SCB, yung kay Pastor Ernie, that the church is on attack, di ba? Kaya dapat ang church hindi siya stagnant, no? Ang church ay dapat hindi siya statwa, di ba? Ang church dapat nagmo-move forward, no? Ang church dapat may ginagawa. So, what are the things that we must do? So, ano yung mga dapat nating gawin? So, una, sabi dito, be a temple of the Holy Spirit. Yan. So, nung sinabi ng Panginoon sa kanila na, you are the salt of the earth, no? Sinasabi ng Lord na, maging templo o tahanan kayo ng aking presensya dito sa lupa. Sinasabi ng Panginoon na, maging templo kayo ng aking banal na spirito. Diba? Dahil sa verse na binasa natin kanina, sabi sa Acts 1:8, but the Holy Spirit will come on you. Yan. No, tatanggapin natin yung banal na spirito. Diba? Kaya, sabi ng 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Yan. Alam ba natin na tayo ay temple or tahanan or vessel ng Spirito ng Diyos? Bakit kailangan ng vessel or temple ng Holy Spirit dito sa lupa? Naalala niyo po yung teaching ni Pastor Wilson na magiging illegal para sa Diyos yung pagkilos ng Diyos dito sa lupa kung hindi siya gagamit ng tao. Diba? Kaya He's always looking for a man. Diba? Naghahanap ng Diyos ng tao. At nawa, tayo yun, no? Tayo yung mahanap ni Lord. Diba? Kaya ang sabi dito, people must see that we are the carrier of His presence. Dahil hindi nga lahat kasi carrier ng presence ng Lord. Hindi lahat carrier ng Holy Spirit. Diba? Sabi nga, kailangan kapag naghanap ang Lord ng tao, dapat tayo yung available na tumanggap sa kanyang banal na spirito.
Kasi, sabi nga, when they look for God, they will find you. Not because you are God, but you are the carrier of His presence. You can minister to them so that they will encounter God and experience God through you. Diba? Na kapag naghanap ang tao ng Diyos, no, makikita ka, kasi carrier ka ng kanyang presensya, carrier ka ng kanyang banal na spirito. Diba? Hindi dahil Diyos ka eh, kundi carrier tayo ng kanyang presensya, carrier tayo ng kanyang banal na spirito. Para makapag-minister tayo sa kanya, sa kanila, di ba? Para ma-encounter nila yung Diyos, ma-experience nila yung Diyos, sa pamamagitan ng mga tao na tumanggap ng kanyang banal na spirito. Amen? Kasi, sabi nga kailangan, pag naghanap ng tao ng Diyos, tayo yung maging address niya dito sa lupa. Tayo yung mahahanap nila. Diba? Kasi mahalaga sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus, yung indwelling of the Holy Spirit. Yan. Kasi nga nung sinabi ng Lord sa kanyang mga alagad na you will receive power sa pamamagitan ng banal na spirito. Kasi alam ni Lord na kailangan natin ng Holy Spirit. Diba? At gusto rin ng Panginoong Hesus na tuparin yung pangako ng kanyang tatay, diba? Dahil makita natin sa Acts, sa Luke 24 verse 49, basahin ko po, sabi dito, I am going to send you what my Father has promised. Diba? Pinangako ito ng ating Panginoong Ama, yung pagbaba ng banal na spirito. Kaya sabi niya dito, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Sabi din po ng 2 Corinthians 6:14 to 16, sabi dito, you are not the same as those who don't believe. So sabi ng Panginoon, hindi daw natin sila katulad. Yung mga hindi naniniwala, hindi natin sila katulad. So sabi diyan, so don't join yourselves to them. Good and evil don't belong together. Light and darkness cannot share the same room. How can there be any unity between Christ and the devil? What does a believer have in common with unbeliever? God's temple cannot have anything to do with idols. Kung tayo daw ay God's temple, kung tayo ay pinapananahan ng banal na espiritu, sabi diyan, you cannot have anything to do with idols. Ano ba yung idols? Diba, sabi ko nga noon na idols is anything na nagre-replace sa position ng Lord sa buhay natin. Anything na mas mahalaga kaysa sa Lord, na ginagawa natin, idol po yan. Sabi nga, we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk with them. I will be their God and there will be my people. So, tinutukoy din dito na don't join them kasi baka mamaya mag-isolate tayo, Dahil sabi diyan na don't join yourselves, So, ang sinasabi diyan, don't join yung maling ginagawa po nila. Kasi sabi nga, 'di ba, you are not the same. So, yung ginagawa nila na mali, dapat hindi na po natin yun ginagawa. Kaya doon makikita yung sinasabi natin distinction, yung sa mga bagay na mali na ginagawa nila, na hindi na natin ginagawa. Kaya, magkaiba na. Amen? So, malinaw na we are not the same with them. So, kung pareho pa rin yung ginagawa natin sa kanila na hindi tama, there's something wrong with us. May mali. Kaya, babalik tayo dun sa one-to-one. Diba? Yung tinuro dun about sa lordship. Nasabi doon, if Jesus is not Lord at all, He is not Lord at all. Kaya dapat sa lahat ng area ng buhay natin, na hindi pa natin nasusurrender sa Panginoon, this is the time na ibigay na talaga natin lahat sa Lord, di ba?
Kaya sabi dito, we receive Christ by faith, and we do, the Holy Spirit take up residence in our lives. O yan, no? Nung tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus, no, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, diba? Sabi dito, the Spirit takes up residence in you. No? Tayo na yung tahanan, tayo na yung templo ng Kanyang banal na Espiritu. And if you are a believer of Jesus Christ, you have the Holy Spirit. Yan. So, kaya makita natin talaga sa verse din na ito na binasa natin, yung intention talaga ng Diyos na maibalik tayo sa tamang standing natin sa Kanya, 'di ba? Kasi, 'di ba, dahil nga noon, nung hindi pa nagkakasala ang tao, yung connection ng Diyos, anytime 'di ba? They can commune with God talaga, si Adam at si Eve. At dito sabi sa binasa natin kanina, 'di ba? I will live with them and walk with them, and I will be their God as they be my people. So, nais talaga ng Lord na ma-receive, matanggap natin yung banal na Espiritu, manahan ang Holy Spirit sa atin upang maging tahanan niya tayo, 'di ba? Mamuhay na kasama niya. So, yun yung gusto na gawin ng Lord, no, sa atin. At yun din yung gusto niya na gawin natin. Na maging tahanan, no, ng Kanyang banal na Espiritu. Kasi sabi nga, God wants to live in us. No? Ayaw ng Lord na hindi siya manahan sa atin. Kasi sabi nga ni Dr. Jonathan David, the visitation of God will test you, but His habitation will approve you. Kumusta po ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin? Pabisi-bisita lang ba ang Holy Spirit? O nananahan na sa atin? Or tayo na ay temple ng Kanyang Espiritu? Kasi napaka-importante po na maging temple tayo ng banal na Espiritu. Bakit po? Alam niyo po ba ang kahalagahan? Bakit kailangan na maging temple tayo ng Kanyang Espiritu? Sabi po ng Romans 8 verse 9, if anyone does not have the Spirit of Christ, they don't belong to Christ. So, kung wala po ang Holy Spirit sa atin, hindi po tayo belong sa Panginoong Jesus. So, yun yung isang katunayan na we are belong to the body, to Christ, that we are belong as a family sa ating Panginoong Jesus. Kailangan we have the Spirit of God. We have the Holy Spirit. Diba? Yun yung titignan ng Lord sa atin. Na tayo ay maging temple ng Kanyang banal na Espiritu. Sabi nga, the first work of the Holy Spirit is to connect man to God. Kaya hindi tayo pwedeng ariin ng Diyos, no, kung wala ang banal na Espiritu. Yan. At dahil doon, tayo ay temple ng Holy Spirit. Amen? Sabi dito ni Pastor Wilbert, that connection restore man to relationship with God. It is that true relationship may cause man to filled with knowledge of His will through the Word and receive God's empowerment through the Holy Spirit. Diba? Kailangan ma-receive natin yung empowerment na yon ng Lord, no, sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. This connection is essential for man to exercise his dominion mandate. So, if no connection, mahihirapan po tayo malaman kung ano yung will ng Diyos sa buhay natin. Kaya, kung hindi pa natin nare-receive ang Holy Spirit, no, let's pray. Let's pray to God. Ask for the Holy Spirit, no, na ma-receive mo. No. Ask the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to be, na maging temple ka niya. Amen? Dahil sabi po ng Ezekiel 36 verses 26 to 37, I will give you a new heart and put new spirit in you. So, bagong spirito, di ba? Kasi yes, merong nananahang espiritu sa atin, pero hindi yun yung espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Lord sa Ezekiel na to, sa verse na to, I will put a new spirit. Nung lalagyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu. And I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
And I will put my spirit, no? Yung spirito mismo ng Diyos ang ilalagay sa atin. Bakit? Bakit kailangan yung spirito ng Diyos ang ilagay sa atin? Kasi sabi dito, and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Diba? Kailangan nating tayo na maging temple of the Holy Spirit dahil hindi tayo makakalakad, hindi natin masusunod yung mga tuntunin at yung mga utos ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Diba? Naalala ko nga nung sa Baguio na sinabi nun ni Pastor Ador na God doesn't want His people to govern outwardly but inwardly. Gusto ng Lord na tayo ay pagharian inwardly, na merong small voice, na magtuturo sa atin kung ano yung gagawin niya. Ayaw ng Lord na mamuhay tayo under the law, na ito gawin mo, ito, bawal to. Hindi eh. Ang gusto ng Lord, mismo sa loob natin, ilalagay niya yung kanyang banal na spirito para masunod natin kung ano yung pinag-uutos niya. Amen? Kaya, makita natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay yung kanyang pagkabuhay na muli, di ba? Yung pagpapakita niya talaga sa kanyang mga disciples. Na yung bili niya na antayin nyo yung banal na spirito. Antayin nyo na bumaba sa inyo yung banal na spirito. Kasi, ang buhay Kristiyano is supernatural, di ba? Kasi kung tayo, tao, puro natural lang yung paiiralin natin, di ba? Hindi natin kaya. Yun na lang, mahalin mo yung kaaway mo. Sa natural ba, madali yun? Di ba hindi? Patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Madali kung mababaw lang yung ginawa sa'yo. Pero paano kung mahirap? Kailangan supernatural. Di ba? At sinasabi ng Bible na pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Supernatural ang kailangan natin. Kaya, ganun kahalaga yung maging temple tayo ng banal na spirito. Diba? Kaya, yun yung unang pinapagawa ng Lord sa atin. Yun yung unang maipakita natin na maging salt of the earth tayo. Maipakita natin na yung pagiging temple ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi sabi ko nga, ang Christian life is supernatural. Kaya kung wala yung power ng Holy Spirit sa atin, hindi po natin kakayanin. Amen? So, pangalawa, sabi, be a witness. Sabi ng Acts 1, verses 1 to 4, in the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when He was taken up. So, ito yung ascension po ng ating Panginoong Jesus. After He had given commands through, so yung commands, binibigay niya through the Holy Spirit to the apostle whom He had chosen. So, pinipili po ang disciples. Diba? Malinaw po dyan na sinabi na pinipili ang disciples. Kaya kung pinipili po tayo or sinasabihan po tayo na, magwatuan tayo. So, isipin po natin na ang Holy Spirit ang nag-uudyok dun sa leaders natin or dun sa taong iyon na nagbibigay ng invitation sa atin na mag-one-to-one. Kasi sabi dyan, the Holy Spirit, through the Holy Spirit, the apostle whom He had chosen. At sa verse 3, sabi po dito, He presented Himself alive to after His suffering, many proofs appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So verse 4, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He have said, you heard from me. Ito yung sinabi natin kanina, di ba? Na ang pagdating ng banal na spirito, ito po ay pangako. Ito po ay pangako ng Panginoong Ama para sa atin. Diba? Kaya dito, nagpakita talaga yung kanyang mga disciples. Diba? Sabi dito, Jesus appeared
to his disciples not to scare them, 'di ba? Hindi nagpakita ang Lord para takutin niya yung kanyang mga disciples eh. 'Di ba? Talaga namang in natural pwede tayong matakot, 'di ba? Halimbawa, yung alam nating namatay na tapos magpapakita sa iyo. 'Di ba? Supernatural 'yun. Oh. Talagang makakaramdam tayo ng takot, 'di ba? Pero sabi dito, but to show them that what he said was true and to convince them their faith to Jesus is not just name or speculation. So nagpakita ang Lord sa kanila, no, sa kanyang mga disciples. Isipin nyo nagpakita ang Lord hindi sa lahat ng tao, kundi nagpakita ang Diyos una sa kanyang mga disciples, di ba? Para hindi sila takutin, kundi para makonvince sila, no, na yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus nung kasama pa nila ay totoo. Diba? Hindi to speculation. Kaya sabi dito, so whatever God says to you, ano man yung sinasabi ng Lord sa'yo sa umagang ito, believe, hold on, because it's true. Diba? Kaya ano yung sinabi ng Lord sa atin? Totoo yun. Kasi yun yung nature niya, yun yung character niya, na kapag may sinabi siya ay gagawin niya. And when He appeared to them, He still teach about the kingdom of God. So, nakita talaga natin yung kalagahan ng mensahe ng paghahari ng Diyos. Kasi nung hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus, ang tinuturo niya is about the kingdom of God. Nung namatay ang Panginoon at nabuhay na muli, ang tinuturo pa rin niya for 40 days sa kanyang mga disciples is about the kingdom of God. Kaya patuloy natin na panghawakan, no, yung mga pangako ng Lord sa atin at tunay na gagamitin ng Lord yung mga pangakong yun, tutuparin niya yun kasi gusto niya na maging witness ka. Amen? Kasi sabi dito, di ba, sa Acts 1:8-11, balikan po natin, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. So, ang purpose po para para ma-receive natin ang Holy Spirit at bigyan tayo ng kapangyarihan. Ang purpose po nito is para maging witness tayo. Sabi dyan, you will be my witnesses. Saan? In Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. And when He had said this thing, as they looking on, diba, nakatingin sila. No? Nangyari yung pagpanik ng ating Panginoong Jesus, no? In their very own eyes, no? Nakita nila. He was lifted up, and a cloud took Him out of their sight. And while they were gazing into heaven, as He went, behold, 2 men stood with them in white robes, and said, Men of Galilee, why do you stand looking in heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw Him go into heaven. So, first-hand experience to ng kanyang mga disciples. Diba? Na makita nila na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. First-hand experience nila na ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. Are they qualified to be a witness? Sa palagay niyo po, qualified ba sila na maging witness? Yes, di ba? Kasi sabi dito, witness means have knowledge of an event or change from personal observation or experience. Kaya pag sinabing witness means a person who see an event. Event yun. Nung namatay ang ating Panginoong Jesus at nabuhay na muli, nagpakita sa kanila. Diba sabi sa binasa natin kanina, He presented Himself to them. No? Nagpakita ang Panginoong Jesus. Typically, a crime or accident take place. Who is considered as witness? Sabi dito, any person who had personally witnessed anything relevant to the investigation of the crime in question or anything that might be a significance to the proceedings can be a witness. In general, anyone can be a witness as long as they are able to perceive facts and report on them. Amen? Kaya nga nung
nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanila. Sabi diyan, 'di ba, kanina sa binasa natin. Patuloy na nagturo ang Panginoong Hesus tungkol sa Kingdom of God. Kasi isang bagay na kailangan kapag witness ka, relevant yung sasabihin mo. Dapat alam na alam mo yung pangyayari, 'di ba? Kasi kung yung bagay na na-witness mo ay hindi naman relevant doon sa pinapagawa sa'yo, magiging useless yun. Kaya nga, yung ating mga God encounter, diba, yung experience natin sa Panginoon, yun, isang magiging way para maging witness po tayo. Kasi it's our personal experience with the Lord. At yung personal experience natin with the Lord, yung encounter natin yung sa Panginoon, walang pwedeng magsabing hindi yung totoo. Kasi sarili nating experience yun sa Panginoon. Kaya, sabi dito, as a witness of Jesus Christ, we must be consumed with the kingdom messages. Yan. Kaya nga, diba, lagi nating naririnig ngayon ng mga pagtuturo tungkol puro sa kingdom of God. Kasi yun yung, as witness, yun yung maaring nating i-share talaga sa iba, yung gospel of Christ, diba? Yung tungkol sa Panginoong Hesus, yung buhay niya, yung nandito siya sa lupa, yung kanyang kamatayan, diba? Yung kanyang muling pagkabuhay, at yung kanyang pagbabalik. Yan. Kaya, ano ba yung pinapakinggan natin sa ngayon? Relevant pa ba? Sabi dito, as witness, dapat relevant yung ating pinapakinggan, no? Para maging relevant yung sinasabi natin, di ba? At alam niyo po, isang maganda kapag witness, di ba? Lalo na noon, di ba? Yung mga may case na medyo kapag mga complicated case, di ba? Pag yung mga malalaking tao yung dapat may mga tawag dito, may mga kaso, di ba? Tapos maliliit na tao yung kanilang katuggali. Diba? Yung iba, di ba, yung mga witness nag-undergo sa witness protection program. Kaya sa atin din, lalo na sa atin, di ba? The moment na ginagawa natin na mag-witness sa Panginoong Hesus, we are under His protection. Yan. Sabi dito, whenever we stand witness about the Lord Jesus Christ, we are under His witness protection program. Diba? Kaya wag po tayo matakot na mag-witness. Wag po tayo mahiya na mag-witness para sa Panginoong Hesus. Kasi 'di ba sabi ng Matthew 28 verse 20, teach them to obey everything that I have told you. So paano natin malalaman lahat ng tinuro ng Panginoon kung hindi po tayo makikinig, kung hindi po tayo mag-aaral sa kanyang mga salita? You can be sure that I will be with you always. So diyan, sabi, kapag ginagawa natin 'yun, sabi ng Lord, I will be with you always. I will continue with you until the end of time. Diba? Yun yung witness protection natin. Diba? Habang ginagawa natin yung pinapagawa ni Lord, sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun yung kanyang, yun yung benepisyo na ginagawa natin, yung assignment natin. Diba? Sabi nga dito, be witness is Christ's command to His disciple to tell others about Him. God empowered His disciple to be faithful witnesses even when they are faced different challenges. Diba? Diba? Yung mga kinaharap ng mga disciples ng mga challenges noon. Grabe, diba? Parang wala pa sa 1/4 o wala pa sa isang guhit yung mga kinakaharap natin na challenges sa kinaharap ng mga disciples noon. Pero, nagpatuloy yung kanyang mga disciples sa command na binigay ng Panginoong Hesus. Sabi dito, the same power for witnessing is available for us today.
Bakit same power yung witness? Kasi isa lang naman ang banal na Espiritu. Diba? Hindi magkaiba ang Holy Spirit noon at ngayon. At wala rin namang sinasabing Holy Spirit para sa mga baguhan o sa mga dati ng Kristiyano. The Holy Spirit is the same. Diba? Kaya, we have the same power for witnessing. We have the same power for witnessing. Diba? Sabi, our task is not to convince people. Hindi naman natin trabaho na i-convince sila. O maniwala ka sa Panginoong Jesus. Hindi eh. Hindi natin trabaho na mang-convince sa ibang tao, but to testify the truth of the gospel. Kundi maging tayo ay mag-testify. Diba? Tulad ng definition natin ng witness kanina. Diba? Yung ikaw mismo ang naka-experience. Yan. Sabi dito, salvation is not only for the righteous. It's not only for the lovable, for the rich, or for the poor, but salvation is for everybody. Yan. So, saan ba tayo dapat mag-witness? No, sa binasa natin kanina, balikan natin, you will be my witness, you will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and every part of the world. So, Jerusalem, yun yung present place natin. Diba? Kasi diba nung makita natin dito sa mga naunang verse, sa verse 4, diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis dyan sa Jerusalem. So, ibig sabihin, yung Jerusalem, yun yung presenteng lugar nila that time. So, tayo, Jerusalem represent our marketplace. Diba? Ano ba yung marketplace natin? Yun yung we spend 8 hours of our day. So, kung saan tayo mas nag-spend ng oras. Yun yung marketplace natin. Maging ito ay trabaho, ito ay sa school, yan yung marketplace mo. Diba? Kung sa bahay, diba? Yung ating mga neighbors, yan. Kaya, makita natin yung pagkasunod-sunod ng priority na dapat nating pag-witnessan. Diba? Yung Jerusalem, Judea, Samaria, and every part of the world. Pero kasi dati ang thinking natin kagad pag mag-share di ba? Yung iba gusto agad, gusto ko pumunta ng ibang bansa, doon ako mag-witness, doon ako magmi-mission. No? Mag-a-abroad ako, o kaya gusto kagad natin sa malayong probinsya, sa probinsya agad, di ba? So dito, makita natin yan sa yung illustration ko po. Yan, kung makita nyo po sa illustration na Acts 1:8. So, yung Jerusalem, di ba? Yan yung unang bilog. Yan. Sabi ko nga kanina, yung presenteng lugar po natin, di ba? Kasi kaya nga ang Panginoong Jesus, pinagsama-sama niya yung kanyang mga disciples in one place, di ba? Diba? Basahin ko po yung Acts 1:4. Samantala siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Kaya Jerusalem is the present place, diba, nila noon para mag-witness sa Jerusalem. Yan. So kung mapulpil na po nila yung kanilang assignment na mag-witness sa Jerusalem, tsaka pa lang po sila mag-witness sa Judea. So, ang Judea, sabi dito, is yung regional. Yan, ito yung maaring ating province. Yan. So, kapag na-share na natin yung ating mga kayang abutin, no? So, saka pa lang tayo pupunta dun sa next level. Yan, sa Judea. Judea, yan yung ating mga ka-neighbor na province. At yung Samaria, no, sabi dito, this means within the country we live, national na. No, yung pwede na sa Visayas na, sa Mindanao na, di ba? Palayo na ng palayo.
So, hanggang maging global. Yan. Sabi dito, it means that your present place is your first assignment. So, yun yung first assignment natin, ha? Whether it's family, work, or school. So, start witnessing where you spend your time. So, yan. Kung nasan tayo ngayon, dun po tayo mag-start na mag-witness. Sabi, most of time, God uses people to reach others within their own profession. Yan, ito lagi na rin natin, di ba, kay Pastora Susan. So, kung engineer ka, no, malamang ang mauna mong maaabot yung kapwa mo engineer. Di ba? Kung doktor ka, una niyang maaabot yung kapwa niya doktor. Kung estudyante ka, una mong maaabot yung kapwa mo ka-estudyante mo. Kasi nga, doon ka nag-spend ng most of your time. Eh. So, kung ikaw naman, sa pamilya mo, lalo na kung ikaw yung unang naging Kristiyano, una mong abutin yung pamilya mo. Diba? Wag muna tayong lumayo. So, yung present place natin is yung first assignment natin to witness. Yan. Amen? So, ano yung sasabihin natin? Pag nag-witness naman tayo, diba? Sabi natin kanina, kailangan relevant yung sasabihin. Diba? Sabi dito sa Gawa 2:1-12, ang pagdating ng banal na spirito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At sila'y lahat ay napuspos ng spirito at nagsimula ng salitang ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng spirito. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka sa kanilang nasabi, hindi ba mga Galilea silang lahat? Bakit sila nagsasalita sa ating wika? Tayo mga taga Parsya, Media, Ela, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa siyang taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga lupaing Libya na malapit sa bayan ng Siren at mga nagmula sa Roma. Mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta, Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika, no? Nagtaka sila, no, na iba-iba yung lengguwahe na naririnig nila. So, sabi nga, ito yung sa mga gifts of the Holy Spirit, di ba? Yung makapagsalita tayo sa iba't ibang wika. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, paano ba tayo mag-witness? Ano yung sasabihin natin kapag tayo ay mag-witness? So, sabi dito, paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? See? Makita natin dito na ano ba yung dapat na sinasabi natin para mag-witness? Sabi dito, yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Diba? Ano ba yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Yun yung una natin i-share. Diba? Kaya wag din natin isipin na, wala sa akin yung Holy Spirit kasi hindi naman ako nag-speak of tongues. No, hindi, no? Kung wala pa, desire mo na magkaroon ka ng speaking of tongues, di ba? Kasi regalo yan ng Diyos sa bawat isa sa tumanggap sa Kanya. At mahalaga din na nakapag-speak of tongues tayo kasi ito yung nag-edify sa sarili natin, di ba? Pero sabi dito, the manifestation of the indwelling of the Holy Spirit is our testimony about the mighty deeds God has done in your life. Yun yung manifestation ng banal na Espiritu, na meron kang pinapatotoo na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So yun, makakapag-witness tayo kasi merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin, di ba?
Yun yung starting point na makakapag-witness tayo. Yung testimony natin. Kaya naalala nyo sa 1-to-1, diba? Pinagawa tayo ng 2 minutes testimony. Kasi lalo na kung bago pa tayo at hindi naman natin alam na mag-share, mag-preach, no? Anong i-share natin? Ano yung sasabihin natin kapag nag-witness tayo? Yung ating 2 minutes testimony. Diba? Ano ba kinukupost na yun ng 2 minutes testimony natin? Life before Christ? Ano tayo noon? Ano ba yung buhay na ginagawa natin? Tapos, ano yung naging turning point? Bakit kailangan mo i-surrender yung buhay mo sa Panginoong Jesus? At higit sa lahat, ano na yung naging resulta ng buhay mo nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus? So, doon makapag-start po tayo makapag-witness. Yan. Kaya, patuloy na mahalaga talaga yung ating testimony. Dahil yun po yung gagamitin natin para makapag-share ng kabutihan, ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? Nakita po natin yan sa binasa natin. Na nakapagsalita sila sa iba't ibang wika, pero na-interpret ng mga taong yun, ang sinasabi ng mga disciples is yung kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? So, kung meron pong ginawa ang Diyos sa ating kahanga-hanga, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Let's testify. Ipagsabi po natin yun. Diba? Ibalik natin yung glory sa Panginoon dahil sa ginawa niya. Hindi dahil sa sarili nating kapangyarihan, no? Dahil nakita natin yung kahalagahan ng Holy Spirit kanina, di ba? Bilang kanyang temple. Kaya, una niya talagang gusto na gawin natin is, bilang asin ng sanlibutan, is makita sa atin na maging temple tayo ng kanyang banal na Espiritu. Makita natin yung kahalagahan ng banal na Espiritu kung siya ay mananahan sa atin. At, pangalawa, maging witness tayo, no? Tell others ano yung mighty deeds niya. Amen? So, mahaba pa po to. So, puputulin ko po muna kasi mag-1 hour na. Pero, nawa, meron po tayong tinanggap sa Panginoon. Diba? Alam ko po na ang bawat isa ay merong portion na na-receive. No? Pagbulay-bulayan pa po natin to and ask the Holy Spirit, no? Na ipaunawa pa yung mga hindi natin naiintindihan, ipaunawa sa atin ng Banal na Espiritu. Nais ko po na magkaroon po talaga tayo ng intimate na relationship with the Holy Spirit. No? Mas kilalanin natin ang Holy Spirit dahil sabi nga, Holy Spirit is the promise na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus na makasama natin. Amen? So, patuloy din natin ihanda ang ating mga tithes offering bilang part of our worship. At patuloy po tayo na magpakababa sa harapan ng Panginoon sa ating pagtatapos. Let's pray. So, Heavenly Father, thank you so much for the promise na ibinigay mo sa amin, na ibinigay mo ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, at iniligay mo sa aming mga puso, inilagay mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu, dahil alam mo, Lord, na hindi namin kayang mabuhay nang wala ang banal na Espiritu mo, Lord. Hindi namin kayang sumunod sa mga utos mo, hindi namin kayang sumunod sa kalooban mo, Lord, apart from your Holy Spirit. Kaya, thank you so much for the indwelling of your Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, na patuloy ka na manahan sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Salamat sa katotohanan na aming na-receive today, Lord, na bilang asin ng sanlibutan, O God, maipakita namin sa kanila, Lord, na kami ay temple ng iyong banal na Espiritu. Makita nila, Lord, na kami ay witness mo po, Panginoon, sa mga kahangahangang ginagawa mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Lord, na i-testify, Lord, your mighty deeds na ginawa mo sa amin. Salamat, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan dahil we are under your protection. Sabi mo nga, Lord, kung ginagawa namin, Lord, ang iyong inuutos,
bilang mag-witness. We are under your witness protection program. At maraming salamat, Lord, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na tumanggap sa iyo today. Thank you so much, Lord God, sa bawat kasagutan sa aming panalangin. Maraming salamat, Lord, dahil sa mga pagsubok na binibigay mo din sa amin, Lord. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na mag-testify sa kabutihan mo, sa katapatan mo po, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, for your mighty deeds, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, dahil may ginagawa ka, Lord, sa buhay namin. At we believe na hindi ka patapos, O God. Salamat din, Lord, that our life is in your hands, our times is in your hands, Panginoon. Patuloy, God, na masumpungan ka, Lord, ng bawat isa, Panginoon, na nagde-desire na ma-encounter ka sa oras na to. Patuloy, God, na puspusin mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy, Lord, na magkaroon kami ng intimate relationship with your Holy Spirit, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, sa oras na to. Salamat din, Lord, na ginagawa mo kaming steward, Lord, ng mga resources, oh God. At patuloy, Lord, na masumpungan mo kami faithful and good steward, Lord, for all na ibinigay mo po. We thank you, God, sa araw na to. We bless you, Lord Jesus. At muli, binabalik namin sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Be filled with the Holy Spirit. Amen.